Ano ba? Nasasaktan ako! Sigaw agad ni Brianna dito habang hila-hila pa rin siya nito. Ngunit tila wala itong pakialam kung masaktan man siya sa ginagawa nito. Talaga masasaktan ka sa akin para malaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Binuksan agad ni Dustin ang pinakadulong kwarto sa kaliwa tsaka niya tinulak ang dalaga papasok sa loob. Nang pagmasdan naman ng dalaga ang buong kwarto ay nalaman niyang isa itong stock room na naglalaman ng mga gamit. Habang nandito ka sa bahay namin, ay ito ang magiging kwarto mo. Dahil dito ka nababagay. At huwag kang umastang bisita dahil hindi ka bisita. Alam ko naman nagalit ka sa akin dahil sa ginawa ko, pero hindi ko naman yung sinasadya. Talaga? Hindi mo sinasadya? Alam mo ba nang dahil sa'yo hindi natuloy ang kasal namin? Nang dahil sa'yo, galit sa akin si Agatha. At nang dahil sa'yo ay hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Yan bang hindi mo sinasadya, ha? Galit na galit talaga si Dustin habang sinasambit niya ang mga katagang yun kay Brianna. Halos lumabas na ang ugat nito sa leeg sa sobrang galit. Naintindihan ko kung nagagalit ka sa akin. Kaya mong ayusin ko tong gulong ginawa ko sa buhay mo. Pagsusumamo naman ni Brianna kay Dustin. Mapakla naman tumawa si Dustin at kasabay nito ang panlilisik ng mga mata niya kay Brianna na lalo namang ikinatakot ng dalaga. Sabihin mo nga sa akin, paano kitang nabuntis? Kahit konti, hindi kita maalala. At bukod doon, wala akong ibang babaeng ginalaw kundi si Agatha lang. O baka naman gusto mo lang pumasok sa pamilya namin dahil kilala kami sa buong mundo. Nagsasabi ako ng totoo. May nangyari sa atin ng gabing yon dahil maling kwarto ang napasok ko at kwarto mo pala yon. Bigla namang natawa si Dustin sa sinabing yun ni Brianna. Malandi ka naman palang babae. Imagine, ikaw pa ang pumapasok sa kwarto ng lalaki para magpagamit? Tapos ako nananahimik ay idadamay mo pa? Labis naman nasaktan ng dalaga sa sinabi ni Dustin na malandi siyang babae. Dahil hindi yun totoo. Kaya lang naman niya gustong mapasa kanya si Jake ay dahil mahal na mahal niya ito. Wala kang karapatan na husgahan ako dahil hindi mo ako kilala. Oo, nagkamali ako. Pero hindi ibig sabihin nun na malanding babae na ako. Hindi na napigilan pa ng dalaga ang umiyak dahil ang sakit pala sa pakiramdam na masabihang malandi kahit hindi naman totoo. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang pumasok ang ginang at pumagitna sa kanila. Dustin, tama na. Baka kung ano pa mangyari kay Brianna, buntis pa naman siya. Paalala nito kay Dustin na kinabuntong hininga nito. Wala akong pakialam kung ano man mangyari sa babaeng yan. Lalo na sa anak niya dahil hindi ko naman anak ang batang dinadala niya. Wika agad ni Dustin sa ina bago lumabas ng kwarto. Niiwan nga si Brianna at ang ginang sa kwartong yon at namayani ang mahabang katahimikan. Ako nang humihingi ng sorry sa inasal ng anak ko sa'yo. Intindihin mo na lang sana siya, Brianna. Dahil mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Pakiusap ng ginang kay Brianna. Opo ma'am, naintindihan ko po si Dustin. At isa pa po, kasalanan ko naman talaga. Kaya wala po akong karapatan na magreklamo sa pakikitungo niya sa akin. Niyaya na nga ng ginang si Brianna na lumabas sa kwartong yon at dinala siya nito sa isang kwarto. Maganda at malawak yon. Ito ang magiging kwarto mo, Brianna. At kung may kailangan ka, sabihin mo lamang kay Manang Lagring, ha? Siya na lang ang bahala mag-asikaso sa'yo. Hindi ko po matatanggap ang kwartong to, ma'am. Doon na lamang po ako sa maid's quarter. Hindi pwede, Brianna. Dahil hindi ko naman maatid na doon ka patulugin. Bisita ka dito, kaya tama lang nang bigyan kita ng maayos na tulugan, okay? Pagpupumilit pa ng ginang kaya pumayag na lamang si Brianna. Salamat po, ma'am. Pagpapasalamat ni Brianna sa ginang. Hindi din niya inaasahan na pagkikitunguhan siya nito ng maayos pagkatapos ng ginawa niya sa kasal ng anak nito. Mukha lang pala itong mataray at masungit pero mabait pala ito at may maawaing puso. Ginagawa ko to dahil sabi mo nga ay apo ko ang pinagbubuntis mo. Ayoko naman na pabayaan kayo at pagsisihan ko pa sa bandang huli. Kung tutuusin kahit ngayon mismo, pwede kong ipa-DNA test ang baby sa tiyan mo. Pero hindi ko yun gagawin, Brianna. Dahil nagtitiwala ako sa'yo. Kaya sana nga itutuong anak yan ni Dustin para mapasaya mo naman ako. Mahabang lintanya naman ng ginang at bakas pa sa mukha nito ang pagiging seryoso. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Pag lumabas po si baby, mapapatunayan ko po sa inyo. Lalo na po sa anak niyo na nagsasabi po ako ng totoo. Na anak niya po ang batang to. Ngumiti naman ang ginang kay Brianna bago nagpaalam na lumabas na ng kwarto. Nang maiwan na mag-isa si Brianna ay naupo na siya sa gilid ng kama. Tsaka kinuha sa bulsa ng pantalon niyang suot ang cellphone niya. Binuksan niya ang isa sa mga social media account niya at nakita niya doon ang post ni Jake na broken-hearted ito. Bigla naman siya napaisip kung anong nangyari.
Nasa ganoon siyang isipin nang biglang bumukas ang pintuan. Ang akala pa niya ay ang ginang, yung pala ay si Dustin. Bagong paligo ito at bihis na bihis. Tumayo ka dyan, sasama ka sa akin. Matigas nitong wika habang walang emosyon ang mukha nito. Ha? Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong naman kaagad ni Brianna sa binata. Huwag ka na magtanong pa. Basta tumayo ka na dyan at sasama ka sa akin. Nagpatiuna na nga lumabas si Dustin ng kwarto kaya napilitan na rin tumayo si Brianna at sumunod dito. Pagbaba naman ng dalaga ay naabutan pa niya si Dustin sa sala habang kausap ang isang maid at mukhang may binibilin ito. Nang makita naman ni Dustin ang dalaga ay sumenyas agad siyang sumunod ito sa kanya. Wala na naman nagawa ang dalaga kundi ang sumunod. Sumakay agad si Dustin sa driver's seat habang si Brianna naman ay naiwang nakatayo pa rin sa labas ng kotse. Binuksan naman ni Dustin ang bintana ng kotse at dumungaw, sabay kunot noo sa dalaga. Ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Sumakay ka na, sayang ang oras. Bulyaw ka agad ni Dustin sa dalaga na agad naman itong ikinataranta. Bubuksan na sana ni Brianna ang pintuan ng kotse sa harapan nang bigla naman magsalita si Dustin. Sino may sabi sa'yo na pwede kang umupo dyan? Galit nitong wika sa dalaga. Ah, bakit? Saan ba ako uupo? Nagtatakang tanong din ni Brianna sa binata. Doon ka sa compartment sumakay. Bilis! Sigaw nga ulit ni Dustin. Seryoso ka sa compartment mo ko pinapasakay? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Pero hindi na natuloy ang sasabihin pa sana ni Brianna dahil bigla na lamang hinampas ng malakas ni Dustin ang manibela ng kotse na labis niyang ikinagulat. Kahit alanganin ay pikit mata na lamang na sinunod ni Brianna ang gusto ni Dustin. Binuksan na niya ang compartment at doon siya sumakay. Nang bigla na lamang nitong paandarin ng mabilis ang sasakyan na ikinataranta niya. Sa isip ni Dustin ay akala siguro ng babaeng yon ay papayag siya na makatabi niya ito sa harapan. Pues, nagkakamali ito dahil umpisa pa lang ng pagpapahirap niya. Sa compartment sa likod na sasakyan pinasakay ni Dustin si Brianna. At nang makita nga niyang nakapasok na ito, ay kaagad naman niyang pinaandar ng mabilis ang sasakyan. Wala siyang pakialam kung mahilo man ito doon o kung ano paman. Balak kasi ni Dustin na isama si Brianna upang iharap kay Agatha. Gusto niyang dito ilabas ni Agatha ang galit nito at hindi sa kanya dahil wala naman siyang kasalanan sa nangyari. Iisang tao lang ang alam ni Dustin na dapat sisihin. Yun ay walang iba kundi ang babaeng kasama niya ngayon. Kung siya lang ang masusunod, ay hindi ito makakapasok sa pamamahay nila dahil hindi naman nila ito kilala o kaibigan. Nang marating ni Dustin ang bahay ni Agatha, ay kaagad na siya bumaba ng kotse at nag-doorbell pero wala nagbubukas sa kanya. Agatha! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Agatha! Sigaw pa ni Dustin, ngunit walang agad ang lumabas sa bahay. Halos kalahating oras din siya naghintay at umasa na lalabasin siya nito, ngunit bigo siya. Kung hindi pa nga bumuhos sa malakas na ulan, ay hindi pa babalik si Dustin sa kotse niya. Sa sobrang galit ni Dustin ay hinampas niya ang manibela at ikinuyom ang dalawa niyang kamao. Mas lalo lang tuloy tumindi ang galit niya sa babaeng sumira sa relasyon nila ng nobya. Pinaandar na nga ni Dustin ang sasakyan dahil gabi na at malakas pang ulan, kaya halos hindi na niya makita ang daan. Nang maalala naman niya na nasa compartment si Brianna ay hininto niya ang kotse at bumaba. Binuksan agad ni Dustin ang compartment at bumungad naman agad sa kanya ang namumutlang mukha ni Brianna. Bumaba ka dyan. Utos ka agad ni Dustin sa dalaga. Daig pa ng dalaga ang lasing kung maglakad dahil pasuray-suray. Marahil ay nahilo ito. Nagulat pa nga ito nang mapagtantong umuulan pala ng malakas. Walang salita na pumasok ulit ng sasakyan si Dustin habang si Brianna naman ay nakatayo sa labas. Ako mang sasakay ulit ito na magsalita si Dustin. Hindi ka sasakay kung gusto mong umuwi ng bahay. Pwes, maglakad ka. Yun lamang at mabilis nang ang pinaharurot ni Dustin ng kotse. Ni hindi niya pinansin si Brianna kahit anong pagtawag ang gawin nito sa kanya. Nakita pa niya itong tumatakbo para habulin siya, ngunit nadapa ang babae. Kulang pa yan sa ginawa mo sa buhay ko dahil walang araw na hindi kita papahirapan. Hanggang sa magmakaawa ka sa akin at umalis ka sa buhay ko. Pagkarating ni Dustin ng bahay ay kagad siyang umakyat ng kwarto dahil nabasa siya ng ulan. Habang nakatapat naman ang katawan niya sa shower, ay hindi niya maiwasan ang hindi maalala ang masayang relasyon nila ni Agatha na sinira lamang ng isang babaeng malandi. Ang dami nilang pangarap ni Agatha. Ang dami pa nilang gustong gawin. Ang dami nilang pangarap para sa magiging pamilya nila pero ang lahat ng yon ay mukhang hindi na matutupad.
Naalala na naman niya ang mukha ni Brianna kanina nang iwan niya ito doon. Ngunit wala siyang makapang-awa para sa babae. Bagkus mas gusto pa niyang nakikita naghihirap nang sa ganoon malaman nito kung anong pakiramdam ng nahihirapan. Pagkalabas naman ng banyo ni Dustin ay siya naman pagpasok ng kanyang ina sa kwarto niya at mukhang aligaga ito. Totoo bang sinabi nila Manang? Nakasama mo kaninang umalis si Brianna? Tanong kaagad ng mama ni Dustin sa kanya habang iginagala pa nito ang mga mata sa buong kwarto niya. Yes ma. Tipid naman niyang sagot sa ina. Kung kasama mo siya, asa na si Brianna? Bakit wala siya doon sa kwarto niya? Naguguluhan nitong tanong ulit kay Dustin. Wala na siya ma. At sa tingin ko ay hindi na yun uuwi dito pagkatapos ng ginawa ko sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Iniwan ko siya sa kalsada at baka sa mga oras na to ay nakauwi na yun sa kanila. Ma, hindi mo kailangang mag-alala sa babaeng yon dahil hindi natin siya kaano-ano at mas lalong hindi natin siya kargo. Are you out of your mind? Paano kung mapahamak siya at yung baby niya? Baka sa mukha ng mama ni Dustin ang pag-aalala para kay Brianna na mga sandaling yon na mas lalo namang kinagalit ni Dustin sa babaeng yon. I don't care ma, kung mapahamak man siya o may mangyaring masama sa anak niya. Maganda nga yon, para wala na siya magamit na alibay sa atin. Hindi na nga napigilan pa ni Dustin ang kanyang sarili na sumabog sa sobrang galit. Anak Dustin, paano kung anak mo talaga yung baby? Mahatim ba ng konsensya mo na may mangyaring masama sa sarili mong anak? Na ikaw mismo ang may gawa? How many times I told you ma? Hindi ko nga anak ang batang pinagbubuntis ng Briannang yon. Dahil isang babae lang ang ginalaw ko at walang iba kundi si Agatha at matagal na nangyari yon. Naintindihan kita anak, pero walang kasalanan ng bata kaya pwede ba? Huwag mo na siyang idamay. Balikan mo si Brianna kung saan mo siya iniwan at ibalik mo siya dito. Naiwan na lang na naiiling si Dustin. Hindi niya maintindihan ng kanyang ina kung bakit nagpapadala ito sa arte ng babaeng yon. Inis nga tinampot ni Dustin ang susi ng kotse at bumaba. Kahit ayaw niyang balikan ng babaeng yon ay wala siyang nagawa dahil yun ang utos ng kanyang ina. Malakas pa rin ang ulan habang binabaybay ni Dustin ang daan papunta sa lugar na pinag-iwanan niya kay Brianna. Nang tignan niya ang suot niyang relo ay malapit na mag-alas 12 na madaling araw. Habang abala si Dustin sa pagmamaneho ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. At nang tignan niya ito ay si Agatha. Kaya naman mabilis niya itong sinagot. Hello, Agatha? I'm sorry kung hindi kita nilabas kanina. Alam mo naman ang dahilan ko, di ba? Wika nito sa kabilang linya. Ramdam naman ni Dustin sa boses nito na kagagaling lamang nito sa pag-iyak. Naintindihan kita. Please, kausapin mo naman ako. Miss na kita. Pagsusumamo naman ni Dustin kay Agatha. Narinig niya itong bumuntong hininga ng malalim bago muling nagsalita. Yan nga ang dahilan kaya kita tinawagan. Dahil hindi ko pala kaya natiisin ka. Puntahan mo ko dito, Dustin. Ihintayin kita. Biglang nagliwanag ang mukha ni Dustin sa winikang yun ni Agatha. Dahil sa wakas, may pag-asa pa para magkaayos silang dalawa. Sige, darating ako. Sa halip na balikan si Brianna sa pinag-iwanan niya, ay iniliko agad ni Dustin ang kotse papunta sa bahay ni Agatha. Masaya si Dustin dahil sa wakas ay pumayag na ang nobya na makipag-usap sa kanya sa kabila ng mga nangyari sa simbahan. Pagka-park ng kotse ay kaagad na nga nag-doorbell si Dustin. Hindi naman nagtagal ay lumabas na si Agatha at pinagbuksan siya agad nito ng gate. At pagkatapos nun ay magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay nito.